Isang mapagpalang umaga, hapon, o gabi sa atin pong lahat. Saan mo kayo naroroon, saan mo kayong sulok ng daigdig. Kumusta po kayo? Isang karangalan po at pribilehiyo na maging bahagi ng programang ito. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon through Pastor Wilbert na ako ay nabigyan ng pagkakataon na magbahagi ng salita ng Diyos. At sa pagkakataon pong ito, pag-usapan ho natin Caleb's faith in action. No? At babasahin po natin ang ating pong verse mula sa Joshua chapter 14 verse 9 to 10. At sabi po rito, "Now therefore, give me this mountain of which the Lord spoke on that day. For you heard in that day how the Anakim were there, and that the cities were great and fortified. It may be that the Lord will be with me, and I shall be able to drive them out as the Lord said." And Joshua blessed him and gave Hebron to Caleb, the son of Jephone, as an inheritance. Yan po yung atin pong pag-uusapan ngayon, ang tao na kung saan nagngangalang Caleb. Ano po ba yung atin pong matututunan sa buhay ni Caleb dito po sa atin pong pag-aaralan? Una, makikita po natin that his spirit catches God's attention. Number 2, makikita po natin dito that his loyalty defines his future. Number 3, his passion makes him excellent. His courage keeps him on top. And lastly, his obedience leads him to legacy. Yan po yung matutunan natin sa buhay ni Caleb dito po sa ating pong pag-aaralan. So, tanong po, sino po ba si Caleb? Si Caleb po, kung atin pong matatandaan, ay siya po ay isa sa mga pinili ng Diyos para na maging spy sa lugar na kung saan kanila pong iti-take over. At si Caleb po, when his name first mentioned sa Numbers, yun po yung time na pumipili na ng para maging spies. Siya po ay isa sa 12 spies na pinadala ng Israel doon sa land of Canaan. Now, Caleb is kung mapapansin natin, doon lang siya nabanggit ang kanyang pangalan. Ito po isang patunay na Caleb is a low-profile person. No? Hindi po siya yung masyadong prominente sa kanyang time because it was Joshua na kung saan ang naging focal point ng kanila pong kwento. Same with Shadrach, Meshach, and Abednego. Caleb also ay talagang hindi po natin matatawaran yung kanilang mga faith, kanilang mga pananampalataya, although they are not mentioned in the Hall of Faith sa Hebrews. So, hindi po ibig sabihin na wala sa Hall of Faith. Ika nga, naalala ko po yung sinasabi ni Pastor Wilbert na hindi pa tapos ang Diyos sa pagsusulat ng mga pangalan sa Hall of Faith na tinatawag. Kaya umasa po tayo na kung tayo po ay magkaroon ng ganitong klaseng pananampalataya, mag-desire ho tayo na magkaroon ng ganitong klaseng pananampalataya, ako po ay naniniwala that one of these days or time will come, yung pangalan ho natin ay mababasa din po natin sa Hall of Faith na tinatawag. Now, ano pa ba yung pagkakakilala natin kay Caleb? Si Caleb po ay hindi, although siya ay low-profile person, hindi po siya isang ordinaryong tao lamang. No? In fact, si Caleb, nung binanggit po yung kanyang pangalan sa Numbers, ay ang sabi ho doon is that leader of tribe of Judah. So, hindi po siya isang ordinaryong mamamayan lamang, kundi isang leader ho siya. Ngunit, ang kanya pong pangalan ay hindi ho nababanggit sa mga kwento. Just during the time na lang na kung saan namili na ng magiging spies. Ano po ba yung kahalagahan nito? Tayo ho ay nasa atin pong mga churches, maaring mayroon pong mga itinalaga sa atin na mga trabaho ang ating pong pastor, maaring mayroon tayong posisyon na kung saan pinanghahawakan sa ating pong church, and yet hindi ho tayo masyadong lumulutang sa mga programa, or pwede sabihin natin, hindi tayo masyadong lumulutang sa ministry na kung saan atin pong pinapangunahan, ay wag ho tayo mag-alala kung hindi man ho ganun ka naging prominente ang iyong pangalan sa loob ng church, ay si Caleb ho ganun din ho naman during those times.
Pero nung siya po, nung masimula po, nung mabanggit ang kanyang pangalan, mapapansin ho natin kung paano po naging unti-unti na siya ay nakilala. Ano? At ito po isang patunay na kung tayo po ay ginagawa lamang po natin ang ating mga trabaho na pinapatrabaho sa atin ng Panginoon, isang araw tayo po ay tatawagin at ilalagay sa limelight. Hayaan po muna natin kung tayo man ay nasa backstage lagi, matagal-tagal na nasa backstage, wag ho tayong mag-alala kasi darating ho ang araw na tayo po mismo ay makakaranas din ng kagaya po ng pagkakatawag kay Caleb sa kanya pong time, no? At kung mapapansin din po natin si Caleb po, by the way, babanggitin ko na rin lang, sinasabi nga natin, siya po ay hindi prominente during his time. In fact, kung titingnan ho natin sa atin pong time ngayon, mayroon pong sa basketball titingnan ho natin, si Scottie Pippen po ay hindi po siya naging ganun ka kilala, ganun ka star during the time of Michael Jordan kasi it was Michael Jordan who always get the attention of the people. Makikita ho natin doon that every time na may news, hindi ho ganun ka nababanggit ang pangalang Scottie. Pero alam po natin kung ano po yung mga ginawa ni Scottie Pippen during his time para po makuha ni Jordan yung kanya pong 6th ring, no? So talagang hindi man prominente during the time, but one day naging nakilala na rin po siya nung nag-retire si Jordan. Scottie Pippen po ay isa po sa mga pinaka magagaling na player sa kanya pong panahon. At in fact, Scottie Pippen is an underrated, and then underpaid. Same with Caleb, hindi po siya masyadong napapansin, hindi po siya masyadong nakikilala, but this time atin pong pag-usapan yung kanyang buhay. Okay? Isa pa sa atin pong alam sa buhay ni Caleb is that siya po ay siya po ay alay ni Joshua. No? 12 po sila pinadala, pero dalawa po sila ang siyang lagi pong magkakasama at laging dikit. At bakit ko nasabi yun? Kasi iisa po yung kanilang statement palagi. Ibig sabihin, sila po talaga yung kumbaga body-body during that time. At kung mapapansin natin, ang 10 ay iba po yung kinukwento, iba yung nire-report, and yet Caleb and Joshua, iba naman yung sa kanila. Bakit po kaya nagkaganon? At tingnan nun natin, itong si Caleb po, bakit ba ako Caleb ng Caleb? Sa buhay po ni Caleb, mayroon po tayong dapat na makuhang mensahe. At sa pagkakataon po ito, lalo na tayo ho'y nasa isang pandemya. Actually, supposedly, ang pandemya ay mukhang nakikita natin na pababa na, nagda-die down na, we're on our way to recovery. And yet, another situation arise, yung gera po ng Ukraine at saka Russia, na kung saan ay ang laki po nung tinubo kagad nung atin pong gasolina at diesel, at ito po ay mayroon pong epekto sa atin pong ekonomiya. Napakatindi po ng mga pagsubok na atin pong dinaranas during this time. And same with si Caleb po, kung mapapansin natin sa atin pong binasa, sabi, now give me this mountain. Ano ho bang nangyari kasi dyan? Nangako ho yung Panginoon sa kanya. Di ba? Nangako yung Panginoon sa kanya through Moses na kung anuman ang matapakan ng kanya mga paa ay magiging sa kanya. Noong panahon na sila ay nag-spy sa lugar dahil siya ay sumunod sa Panginoon. But during that time, 40 years old pa lang si Caleb. And now he is 85 years old. 45 years of waiting. Talagang grabe po yung kanya pong pag-aantay na ginawa para po matanggap yung kanyang portion. Mayroon pong delay. Ika nga. Tayo po naman ay ang taong 2022 ay diniklara po ni Pastor Wilbert as the year of restoration of what the devil has stolen, and siyempre with the interest of course, no? At tingin ko habang ako po'y nagbabasa nung kwento ni Caleb, ay nagkaroon siya. Ito po yung time nung restoration na tinatawag sa kanyang buhay kasi matagal po na ipinangako sa kanya ng Panginoon, and yet
mukhang ninakaw ho yata ng demonyo yung mga pagkakataon yan. Pag-uusapan ho natin yan, maya po lamang ang aspeto niyan. Pero tayo po ay aminin ho natin sa ating mga sarili na tayo po sa ating panahon ngayon ay marami-rami ho ang nanakaw ng demonyo. In fact, marami po sa atin ang nawalan ng trabaho, na nasara ang negosyo, nalugi ang negosyo, nandiyan dyan man, pero talagang surviving, kumbaga, moving pa rin naman, kahit gumagapang, basta't nag-move, ha. So, dito po sa buhay ni Caleb, pinatunayan po ng Panginoon na kahit pa man sa gaano katagal na pag-aantay, basta't ikay manatili sa pangako ng Panginoon, ay ikaw ay matatanggap mo ang iyong bahagi. At ang ano nga po dyan is that tama lang po kasi yung positioning ni Caleb. Nandoon po siya, nanatili siya sa lugar na kung saan nandoon kumikilos ang Panginoon together with Joshua. No? At sabi nga ni Pastor Wilbert sa kanya pong quotes is that a man of stature position himself in a spiritual vantage point. Ito po yung mahalaga, kapatid, sa atin na alam natin kung saan tayo, paano tayo pumosisyon sa ating pong buhay, at alam natin kung saan dapat tayo pumosisyon. We are on the winning side, the side of God, always. If we will fight our struggles in the vantage point of God or in a perspective of God, sabi po ni AIB, we can fight our circumstances and problems victoriously even before the battle begin. Tayo po ay kaya po nating manalo, Kaya po nating lumaban at manalo sa mga pagsubok at mga problema ang atin pong kinakarap sa araw-araw, kahit pa man hindi pa ito nagsisimula. Yun po yung kahalagahan, kung tama po yung atin pong position, pag tama po ang ating perspektibo sa buhay. No? Sabi po ni WRB sa kanyang quote again, tiyak ang panalo kung ikaw ay na kay Kristo, wala nang puwang ang pagkatalo sa iyong bokabularyo. Ganun po ang dapat na magiging kaisipan natin the moment po na tayo ay kumilos, moment po na tayo ay pumosisyon sa lugar na kung saan tayo nararapat. At ito ay nararapat, saan ba ang lugar nararapat? Sa piling po ng Panginoon. Sa gilid po ng Panginoon. Sa side po ng Panginoon. Ika nga. When we fight, we should always remember that we are on the winning side. Why? Because we fight not for victory, but from victory. Yan po yung sabi ni AIB. Bakit po we fight from, not for? Kasi alam natin, sa pagsimula pa lang, hindi pa tayo lumalaban, alam na natin panalo na tayo. Kaya kung tayo man ay lalaban, hindi tayo lalaban para manalo, kasi nanalo na tayo. Yun po yung dapat nating makita. Now, tingnan ho natin si Caleb. Si Caleb po ay 40 years old nung kanya pong natanggap ang kanyang pangako ng Panginoon sa kanya. And yet it takes 45 years to wait. Pero kung titingnan ho natin, wala pong kwento na sinasabi na habang si Caleb ay nag-aantay sa pangako ng Panginoon, siya po ay nagpasaway. No? In fact, sabi po sa Numbers 13 verse 30, then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take the possession of the land. At sabi rito, for we can certainly do it. Mayroon pong katiyakan, at the way po na magsalita si Caleb dito, he is bold enough to tell the people, hey, we should go up, take the possession, for we can certainly pakiguhitan nyo po yung salitang certainly dyan, dahil sa yan po yung magandang panghawakan. Yan po yung dapat nating panghawakan sa buhay, that we can certainly do it because God is the one telling us. Because God is the one promising us, and God is the one who is going with us. Ganun po ang katiyakan na tinutukoy ni Caleb dyan. Kaya naman po, napansin po ng Panginoon ito. Napansin po ng Panginoon yung espiritu ni Caleb. Dito po mababasa po natin yan sa Numbers 14, verse 24, na kung saan ang sabi, but my servant Caleb, because he has a different spirit in him, and has followed me fully, I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it.
So yun po yung nakita ng Panginoon na si Caleb daw ay mayroong kakaibang espiritu. This is who is Caleb as witnessed by God. Number one, nakikita po natin sa ating pong binasa that he has a different spirit. No? But my servant Caleb, no? Because he has a different spirit in him. Kung titingnan ho natin, kung mapapansin ho natin yung boldness ni Caleb sa kanya pong pagsasabi, ito po yung time na kung saan yung mga tao, yung 10 spies na kasama nila, magkasama naman sila. Alam na, pareho naman sila ng pinuntahan. And yet, ang balita ay para bagang tinutunaw yung puso ng mga tao at ay talagang naghihiyawan na yung mga tao at ay nalungkot, nagiiyakan. Sa sobrang kalungkutan nila, ay nagdesisyon yung ilan na kinakailangan natin bumalik na sa Ehipto. Pero si Caleb ay hindi ho siya nanahimik. Iba po yung kanyang espiritu at ipinakita niya po rito sa kanyang statement. Yung binasa nga po natin kanina, sabi ho dyan is that then Caleb silenced the people. In fact, bago po siya nagsalita rito, ay pinunit ho ni Caleb yung kanya pong kasuotan. Pinunit niya yung kanyang kasuotan, pinapakita yung kanyang sincerity sa kanya pong mga sinasabi. At ang sabi niya rito, we should go up there and take possession of the land. Bakit? Kasi ito yung pangako sa atin ng Panginoon at hindi lang yun. We can certainly do it. Ganun po yung espiritu ni Caleb. Hindi po siya yung tao na kung saan, yan nga pangako ng Panginoon, kaso ay maraming problema. Maraming pagsubok. Mga malalaking tao ang ating kakaharapin dyan at kaya tayong durugin. Hindi po. Yan po yung nakita ng mga taong kanyang kasama, pero hindi po ganun si Caleb. Kahit paman sa mga pagsubok na dumarating, kahit paman sa mga circumstance na nakita nila doon sa lugar na kung saan kanilang inispy. Ang sabi niya, for we can certainly do it. In fact, ang sabi nung 10 spies, malalaki ang mga tao doon, yung mga kaanak ni anak, nandoon. At para tang tipaklong lang tayo sa kanilang paningin. But for Caleb, it's not. Ang sabi nga ni Caleb, langgam lang ang mga yan para sa atin. Ba? Kasi si Caleb ay nakatingin in God's perspective. Pagka tayo po'y tumingin in God's perspective, lahat po ng problema magiging maliit para sa atin dahil sa alam naman natin that our God is a great God. Mas malaki ang Diyos sa lahat ng problema na ating kinakaharap. In fact, kahapon po ay nag-record ho ako nung mensaheng ito. At habang ako po'y nagre-record ay tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy naman yung aking recording hanggang sa matapos ako. Siguro in 5 to 10 seconds difference, nung matapos po ako mag-record, hinawakan ko po yung mouse. Paghawak ko po ng mouse, namatay po yung laptop. Hindi ko alam ano nangyari, but basta nag-shutdown yung laptop, hindi nagcha-charge, hindi na nag-open, walang power. So, binuksan ko siya, nilipat ko yung hard drive, kinapi ko yung video kasi nandoon naman yung video. The problem is the video is corrupted. So, grabe yung pagsubok. And then, habang nag-iisip ako, sige, mag-record na lang ulit ako ng panibago, kukunin ko yung isang laptop, biglang bumuhos ang ulan, napakalakas na ulan. At sige, ang kulog, kidlat. Hindi ako makapag-record kasi ang lakas, ang ingay talaga. Kaya sabi ko, kung ganun ang nangyayari, hindi ako magre-record muna. Magpapahinga na lang muna ako. And then, alam ko naman, hihinto din naman ito. At magre-record na lang ako after. O diba? So, kung pagsubok ang mga ganitong bagay, at yung ilan ay nagkakapapanik na, pagka ganito po yung nangyayari, lalo na ipapadala pa nila yung video, ay quite fortunate para sa akin dahil sa ako rin naman ang gagawa, magagawa ko kaagad. But the thing is that, hindi ho talaga tayo exempted sa mga circumstansya na ating kinakaharap. But if we look at it in the perspective of God, magiging nakangiti pa rin po tayo nahaharap sa anumang circumstansya, sa anumang bagay na kung saan atin pong madadaanan. No? Bakit ho ba ganun na lang kabold si Caleb? Bakit ba ganun katindi yung kanyang espiritu na kung saan napansin ng Panginoon? Because Caleb knows the promise of God. Alam ni Caleb ang pangako ng Diyos sa kanya at sa buong Israel.
Kaya nga, nung makita niya, nandoon siya sa lugar, ay hindi niya nakita yung mga hirap. Hindi niya nakita yung mga hindrances na pwedeng pumigil, maghadlang sa kanila para na ma-take over nila ang lugar. But what Caleb saw is that napakaganda ng lugar. At yung mga taong nandoon, kayang-kaya natin ito. In fact, kung babasahin natin ang mga naunang sa Joshua, naunang bahagi ng Joshua, sabi niya doon, their protection is gone. And sabi nito, we will be able to swallow them up. Yun po, we will be able to swallow them up and their protection is gone. Kung ganun po yung paningin ni Caleb, saan ho kaya siya nanggagaling? Saan ho siya kaya ano ang kanyang vantage position para masabi niya ito? Ako ho'y nakakasigurado. Yung mga tao ho na ang 10 na kung saan ay nagrereklamo at nagsasabing mahirap po yung kalalagayan, ito po yung mga tao na kung saan sa sobrang takot, gumapang po sa lupa at nagtago. No? Habang sila po'y gumagapang, dumadaan po yung mga kaanak ni anak, nakita ho nila sila po'y tumingala at sobrang lalaki po sa kanilang paningin. Ganun po talaga kung tayo po ay tumitingin mula sa ilalim, sa perspektibo ng tao. Ang lahat po ng mga pagsubok, ang lahat po ng mga circumstansya na atin pong magiging ma-encounter ay sobrang lalaki ho talaga sa tingin natin. At kaya nabanggit ho nila, tipaklong lamang tayo. Okay, bakit ba nila nasabi na tipaklong lamang tayo sa paningin nila? Kasi ang tipaklong ho ay ang English po ng tipaklong ay grasshopper. Ang grasshopper po, hindi ho yan pumupunta sa taas ng puno. Siya po ay nadudoon sa grass lamang at nagahap lamang. Kaya ganun po yung kanilang tingin kasi doon sila nakatingin. Si Josh po, pag kami po ay naglalaro ng SketchUp sa computer, siya po ay mayroon pong tinatawag na EPIS mode. Pagka sinabing EPIS mode, ito yung mode na kung saan gumagapang dun sa floor yung camera, tinitingnan pataas yung angle. Kaya, ang nakikita ho talaga, pag nasa baba kayo, ang lalaki ho talaga ng mga bagay-bagay pag atin tiningnan. Pero bakit ho si Caleb ganon? It is because mayroon pong kwento, sabi nila, during the time daw, si Caleb at saka si Joshua, hindi kasama sa 10 na gumapang. Si Caleb at saka si Joshua ay umakyat po sa puno ng ubas. O baka nagtataka kayo, bakit naman nakaakyat sa puno ng ubas? Ang liliit ng puno ng ubas. Yung ubas ho kasi natin ngayon ay technology generated na. No? So, talagang ganun ho ang nangyari. Lumiliit kasi para hindi mahirapan. But during the time po, may mga puno po ng ubas na tinatawag. No? Now, bakit nila, nung nasa itaas daw po sila ng puno, ay doon nila natanaw habang dumadaan yung mga kaanak ni anak. No? At tingin nila, langgam lang ang mga ito. Bakit nasabi langgam? Kasi pag ikaw po talaga nasa taas, lumiliit po yung mga taong nasa ibaba. Ganun po dapat tayo humarap sa mga sirkumstansya ng ating buhay. No? Ganun ho tayo dapat humarap sa mga pagsubok na kung saan pilit man tayong binababa, manatili po tayo doon sa posisyon na inilagay sa atin ng Panginoon. Nasa taas ho tayo, nasa vantage point po tayo, using the perspective of God. Okay? At dito po mapapansin natin yung boldness ni Caleb, yung kanyang espiritu ay talagang ipinapakita niya rito sa kanyang pagiging bold sa pagsasalita. In fact, bakit niya nagawa yun? Guys, sabi ko kanina, alam niya kasi yung pangako ng Diyos. Alam din po natin kung anong pangako ng Diyos sa atin, di ba? So, malaki ho ang chance na pwede ho nating makuha yung espiritu ni Caleb sa pamamagitan po ng mensaheng ito. Mapapansin ho natin, kung makikita ho natin dito, the promise na kung saan ibinigay ng Diyos sa kanya, ang siyang talagang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. No? At sabi po sa Biblia, is He will never leave us nor forsake us. Pagka tayo po ginagawa ho natin yung atin pong trabaho sa Panginoon, ay pinapatunayan ho yan ng Panginoon na hindi niya tayo iwanan at hindi niya tayo pababayaan. At sabi pa, I will be with you until the end of the age. Talagang, pag ang Diyos ho nangako, ay makakaasa ho tayo ng kanyang katapatan. At ang sabi pa rin, you will eat the best of the land. Ang mga bagay ho nito ay pangako sa atin ng Panginoon, pero hindi po ito unconditional. Ito po yung mga pangako na kung saan mayroon pong kaakibat, mayroong kalakip na mga trabaho na dapat natin gawin. Kaya dito, si Caleb, ganun na lang ang kanyang boldness, ang kanyang pagpupursige, that we should go up. We should take the position, for certainly we can do it. No?
Ganun lang po kasi alam niya na ang pangako ng Diyos ay hindi po pwedeng hindi darating sa iyo in a silver plate. Sinasabi nga ni Pastor Wilbert palagi yan. Hindi din ito ibibigay sa iyo ng demonyo nang walang laban. Although alam yun ang kagandahan pagka tayo lumaban sa demonyo, alam na natin bago pa lang tayo lumaban, nananalo na tayo, panalo na tayo. Pero kailangan pa rin nating ilaban kahit alam na natin panalo. Doon po pumapasok yung trabaho, yung condition nung pangako ng Panginoon. At sabi po rito, no? Sabi po dyan sa Joshua chapter 14 verse 7, I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. And I brought back word to him as it was in my heart. So makikita ho natin dito na 40 years old si Caleb during that time na kung saan pinuntahan niya yung land. At ang kanyang hatid kay Moses ay isang magandang balita. Balita na kung saan nakita niya sa kanyang puso galing. Diba? You know, Caleb is a person who ponders in his heart the words of the Lord. He ponders in his heart what the Lord is saying. Yun po yung kagandahan ng espiritu nito ni Caleb. Kanya pong pinapayabong sa kanyang puso ang salita ng Diyos. Ang sabi nga sa Biblia, di ba, in the fullness of the heart, the mouth speaks. Kaya anuman yung negatibong circumstansya, anuman yung mga experiences nila sa kanilang pag-spy, he was still able to make his heart pure. Sabi nga sa Philippians 4 verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. So, tama po yung puso ni Caleb. Kaya pagdating niya sa lugar, anuman yung mga negatibong kanyang nakikita, hindi ito nakaapekto sa kanyang puso kasi ang pangako ng Diyos sa atin ito, yung mga negatibo kayang malampasan. Okay? Kaya gano'n na lang katindi po yung kanyang boldness kasi alam niya sa kanyang puso yung pangako ng Diyos at ito po ang maganda. Ano man yung circumstance na ating makakaharap, we should make our heart always pure. Kaya malinaw po yung sabi rito. And then, sabi po ni WRB, sabi na, the enemy's lies and deception will stop if your heart is saturated with the Word of God. Yun po ang bagay na dapat nating makita rito that kaya binanggit ko kanina that Caleb ponders in his heart what the Lord is saying. So every time po na may sinasabi ang Panginoon, inilalagay niya po ito sa pinakamatabang bahagi ng kanyang puso. Kaya anuman yung circumstansya, anuman yung kasinungalingan ng demonyo, anuman yung pandaraya ng demonyo na gagawin, hindi po ito tatalab sa puso na kung saan saturated ng salita ng Diyos. Kaya malinaw po ang sabi rito, lahat ng pangdadaya o pagsisinungaling ng demonyo ay hindi ho magtatagumpay. It will stop the moment po na yung puso natin ay saturated ng salita ng Diyos. No? At babasahin po natin, Numbers 14, verse 7 to 9. Sabi rito, the land we passed through and explored is exceedingly good. If the Lord is pleased with us, He will lead us into the land, and a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Only do not rebel against the Lord, and do not be afraid of the people of the land, because we will swallow them up. Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them. So ito po yung makikita ho natin na despite of all that people na kung saan malalaking tao na nandoon, ang nakita po, no? Ang nakita ni Caleb is that the land that we passed through is exceedingly good. Yun po yung dapat natin tinitingnan. If maging tama po yung ating perspektibo sa buhay, anuman ang negatibong circumstansya, kaya natin siyang tingnan sa perspektibo ng Panginoon as a positive. Okay? Anuman yung plano ng demonyo, ay kaya pong magawa ng paraan ng Panginoon. Matwist ito, kasi sabi nga, all things works together for good to them that love the Lord. Okay? So, kung makikita natin dito, ang sabi dyan is that the land is exceedingly good, and God will lead us into that land. No, malinaw. At ang sabi ito, anong klaseng land? A land flowing with milk and honey.
At ang malinaw pa rito, sinabi niya, and will give it to us. Ito po yung sinasabi, we can certainly do it. Kasi alam niya na ang Diyos na nangako ay laging tapat sa kanyang pangako. Okay? Ang sabi niya rito, only do not rebel against the Lord and do not be afraid of the people of the land. Yung mga higante na yan, huwag kayong matakot dyan sa higanting yan. Bakit? We will be able to. Sabi na, we will swallow them up. Isipin mo, ngunguyain natin yung mga yan. Ganun po, tapang ito si Caleb. Ito po ay dahil sa kanyang puso na kung saan alam niya na hindi siya iiwanan ng Diyos. At Diyos na nangako sa kanya ay patuloy na magiging tapat sa pangako. Di ba? Kaya sabi na, we will swallow them up. At ano pang nakita? Ito po yung isa sa mga hindi nakikita ng mga taong kanyang kasama. Their protection is gone. Ang sabi nung iba, nako, kaya tayong durugin ng mga yan. Tipaklong lang tayo para sa mga yan. Pero sabi ni Caleb iba, sabi niya, their protection is gone. Wala nang protection sila. Bakit? Kasama niya ang Diyos. Kasama niya ang Diyos. If God is with us, who can be against us? Anong klase man yung harang na gagawin ng demonyo, anong klaseng protection man mayroon ang demonyo, kaya itong gibain. Di ba? At grabe po yung expectation ni Caleb dito sa kanya pong mga nakikita at tama lang dahil sa ito po ay resulta ng kanya pong espiritu na mayroon sa kanyang sarili at tamang puso na kanya pong pinapanghawakan. Now, kung makikita ho natin dito, alam ni Caleb yung kanyang posisyon. He is with God. Only do not rebel against the Lord. Pumosisyon ho siya. Tama ho yung kanyang kalalagayan. Tama po yung kanyang lugar. No? At his position is not only kumbaga doon sa lugar na talo. No? Ang kanya pong lugar na pinupuestuhan is in the winning side, the side of God. Sabi po ni Pastor Wilbert sa kanya pong quotation, right position produces accurate perception. And accurate perception will lead you to a clear reception. Tama po. What you perceive is what you receive. Sabi po ni AIB, when we are positioned for precision, we will be able to see beyond what our natural eyes can see. Kung tayo po ay nasa tamang posisyon, magiging precise tayo sa mga ginagawa natin at mabubuksan po yung atin pong mata at makikita natin kung ano yung beyond sa mga ordinaryong na nakikita sa mga ordinaryong mata. Maging tama po lamang yung ating espiritu. At tingnan ho natin, paano po ba nag-manifest ang espiritu ni Caleb sa kanyang buhay. Dito po tingnan ho natin. Letter A, sabi rito, commitment to God's promise. Alam ni Caleb yung promise po ng Panginoon. At ang kanya pong commitment ay hanggang sa dulo. At hanggang sa matanggap niya yung kanyang portion. Kaya sabi niya, give me this mountain. I'm 85 years old now, but give me this mountain. I am strong as I am before. Ganun po yung kanyang declaration dito. At sabi niya, he take hold of the promises of God. He take ownership with it. Yun po yung kagandahan pagka tayo po mismo ay we take ownership of the promises of God, ay magagawa po nating manatili, magagawa po nating maghintay, mag-persevere para po matanggap po natin ang ating portion, matanggap po natin ang ating pong mana mula sa Panginoon. At sabi ho dyan, Joshua 14 verse 10, sabi na, and now behold, the Lord has kept me alive. He said, these 45 years ever since the Lord spoke this word to Moses, while Israel wandered in the wilderness, and now here I am, 85 years old. Ito po, ipinapakita ho dito na 45 years, I am still committed to the promise of God. 45 years, nandito pa rin ako para tanggapin yung pangako ng Diyos sa akin. Our commitment to God's promise will enable us to be bold, to go against the flow of a majority. Bakit ko po nasabi yan? No? Kasi
kung titingnan natin, dahil ang commitment ni Caleb ay sa pangako ng Panginoon, ang sabi niya, we should go up, take that position. Kung titingnan natin, yung kanya pong statement na ito, ay minority po, dahil sa dadalawa lamang sila, ang siyang nagkakaroon ng lakas ng loob para na i-claim ang pangako ng Diyos. In fact, lahat ng tao sa kanyang paligid during this time ay talagang naghihiyawan at nagiiyakan at gusto nang bumalik doon sa Israel. Pero dito makikita ho natin, he flow against the majority. Kinalaban niya yung majority dito. Bakit? Ang kanya pong commitment sa salita ng Diyos, ang kanya pong commitment sa pangako ng Diyos, ang kanyang pinanghahawakan. At ang sabi niya, huwag kayong matakot, for we can certainly do it. Certainly do it. Alam niya, mayroong katiyakan. Kaya kung titingnan natin dito, si Caleb po ay hindi ho basta-basta matitinag. Hindi ho siya basta-basta yuyuko. No? Luluhod na lang nang walang gagawin. Dahil alam niya from the start that his God is the one who promised him. Our commitment to God's promise will enable us to flow against the majority. Number 2, bakit ano po yung manifestation ng Spirit nito? He has the assurance in God's faithfulness. Nakakatyak ho siya sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. He fully believes in the faithfulness of God. And you know, the assurance of God's faithfulness, certainty, assures us, the certainty of victory. Yung katiyakan natin sa pangako ng Diyos ay nagbibigay din nung katiyakan ng panalo natin. Assurance in God's faithfulness nails the certainty of victory. Sabi nga niya, we can certainly do it. We should go up and take the land. For we can certainly do it. Bakit? Mayroon siyang assurance sa pangako ng Diyos sa kanya, at yung assurance na yun ay mayroon na ang Diyos na kung saan nangako sa kanya ay tapat sa lahat ng pagkakataon. Now, kung tapat sa lahat ng pagkakataon ang Diyos na nangako sa kanya, hindi siya nito iiwanan o pababayaan sa panahon na gagawin niya na, sa panahon na i-claim niya na ang pangako ng Diyos sa kanya. Di ba? Sabi po sa Hebrews 10 verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering. For he who promised is faithful. Tapat ho sa lahat ng pagkakataon ang Diyos. Tapat ho siya sa kanyang pangako, at kung siya po'y tapat sa kanyang pangako, He will certainly do it. At pagka ito po ay kanyang ginawa, gaya po sinabi ko kanina, pag ang Diyos nangako, mayroon po tayong portion, mayroon po tayong bahagi doon sa kanyang pangako na kailangan natin gawin. And the moment gagawin natin ito, dito po natin kailangan ang grasya ng Panginoon. The grace that will enable us to do what God wants us to do, and the grace that will enable us to be the person, the best person that we can be. Okay? So, kailangan ho natin yung grasya ng Panginoon. At dito po, nakakatyak ho tayo na tapat ang Panginoon na ipagkakaloob sa atin lahat ng ating pangangailangan para ating matanggap, ating ma-accomplish yung trabahong pinapagawa sa Kanya, para matanggap ho natin ang atin pong inheritance. Okay? Sabi po sa Hebrews 11 verse 1, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Kaya sinasabi ko po kanina the moment po na tayo po'y maging tama yung atin pong posisyon, we position ourselves being in God, being in the side of God, clinging on the faithfulness of God, this will enable us to see what a natural eye can see. Sabi din po sa James 2 verse 17, ito po dapat kita natin, in the same way, faith by itself is not, if it is not accompanied by action, is dead. Kaya sinasabi ko nga kanina that
Yung pangako po ng Diyos ay mayroon din po tayong dapat gawin. Sabi po ng Panginoon, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope in the future. Ito po yung plano ng Diyos sa atin. Pero ang demonyo may plano din po. Agawin, to come and destroy. Di ba? Yun po yung plano. Pero wag na po natin problemahin siguro yung demonyo. Ang problemahin natin, paano tayo manatili sa pangako ng Diyos. Kasi ang demonyo, darating din naman ang araw, babalik niya sa atin eh. Okay? Pero kung manatili tayo sa pangako ng Diyos, alam natin, ibabalik ng demonyo ito with the interest. Pero habang tayo po ay nag-aantay, ang atin pong pananampalataya, kung ito ay pananampalataya lamang at walang gawa, ito po sabi po rito sa James 2:17, ay ito po ay patay na pananampalataya. In fact, hindi ito matatawag na pananampalataya. No? Sabi ni AIB, assurance in God's faithfulness nails the certainty of victory. Number 3. Tingnan po natin. Ano pong number 3 natin? Manifestation ng kanya pong spirit. Caleb is longing for God's intervention. He is always longing for God's presence. And he keeps himself motivated sa lahat ng pagkakataon. And when you are motivated, you are looking forward in doing something. Bakit? You are looking forward because you know that God's presence is with you. You know that God's intervention happens every time you do the things of God. Kaya po yung sinasabi niya doon sa Joshua, sa bandang itaas po nung atin pong binabasa kanina, that sabi niya doon is that you know that the Anakim, yung mga kamag-anak ni Anak ay nandoon sa lugar na yon. But he is looking forward to face those people. He is looking forward to face those giants. Ganito po, siguro dapat ang atin pong attitude, instead na iwasan natin yung mga problema, iwasan natin yung mga pagsubok, iwasan natin yung mga circumstansya, negatibong circumstansya sa ating buhay. Let's welcome them. Ako po ay napakatagal na rin po talagang minsan pinipilit kong umiwas sa mga pagsubok, pinipilit kong iwasan yung mga problema, but nakita ko po dito sa atin po, sabang ako po ay nag-aaral sa mensaheng ito, nakita ko po na hindi po pala dapat tayo umiiwas. Let's welcome them. Kasi sa pamamagitan nito, dito mapapatunayan ng Diyos sa atin na siya ay tapat sa kanyang pangako at ang kanyang presensya ay patuloy na magiging suma sa atin hanggat tayo ay ginagawa natin yung kanyang kalooban. Kaya makikita natin that Caleb is excited to meet those giants kasi alam niya may gagawin ang Diyos, may intervention na gagawin ang Diyos sa kanyang pag-take over. At dito makikita natin that he has that spirit of expectancy. He is expecting na God will do something every time na siya ay kikilos. Sabi nandito, Joshua chapter 14 verse 12. Sabi, thou therefore give me this mountain, okay, of which the Lord spoke in that day. For you heard of that day how the Anakim were there. So talagang, now give me this mountain. Excited ho siya na sabihin yun. At excited siyang makaharap ang mga kaanak ni Anak. Bakit? Ang sabi dyan, it may be that the Lord will be with me, and I shall be able to drive them out, as the Lord said. Alam niya kasi na kaya niyang pataubin itong mga ito, kaya niyang palayasin ang mga ito, kasi sinabi na ng Diyos. Sinabi na ng Diyos sa kanya. Kaya alam niya, kaya excited siya. There is a spirit of expectancy every time na siya po ay kikilos. At something is burning inside him. Sabi po ni W. Abbey, the passion of a man is the driving force that fuels him up to finish his work. Hindi pa po tapos ang trabaho, sabi ni Caleb. Matagal-tagal na akong naghihintay dito sa aking portion, Joshua. Okay? Hindi po pwedeng nandito lang ako. Let's finish the job. Give me this mountain. Even though nandoon yung mga
Ano na yan, yung mga kaanak ni anak, let's face them. Kasi alam ko, mapapalayas ko yung mga yan kasi sinabi sa akin ng Diyos. Di ba? This passion from within is the driving force na kung saan nagtutulak sa kanya para tapusin ang trabaho na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. No? Ganun po yung longing niya sa presensya ng Panginoon kasi alam niya na pag siya ikikilos, kasama niya ang Diyos. Sabi po sa Psalms 42 verse 1, as the deer longs for streams of water, so I long for you, O Lord. Ganun din po dapat tayo. We should always long for the presence of God. Kaya sa umaga, pagising pa lang natin, hindi po Facebook, but face God. Minsan po kasi nauna pagbukas yung Facebook. Pagising sa umaga, ang hinahanap agad, cellphone. Hahanapin, titingnan yung Facebook. No. Before we Facebook, we need to face God first. We should long for His presence every day of our life. When we long for God's presence, the spirit of expectancy ignites from within. Kaya po magkakaroon ho tayo ng excitement every time na tayo po ay babangon, after po tayo na makaniig ang Panginoon sa umaga, after po tayo face-to-face ang Panginoon sa umaga, magkakaroon po tayo ng spirit of expectancy na ini-ignite sa loob kasi alam natin na mayroong gagawin ang Panginoon. No? Number 4. Tingnan po natin, number 4. Ito, number 1 pala, ano pala po ito? First part pa lang po yung ating pong pinag-uusapan at it seems mukhang hindi ko na nga po ito matapos, but ito na muna ang tapusin ko, that he is a man with different spirit. Okay? Number 4, sabi rito, Caleb envisioning God's power. He was able to imagine the power of God. No? He was able to imagine how the power of God works. No? Guys, sinasabi ko kanina, because Caleb has the ability to see beyond the natural eyes. Kaya nai-envision niya, nai-imagine niya, napipicture niya kung ano ang kayang gawin ng Panginoon. Okay? Hindi katulad ng 10 spies na kung saan ay iba po yung kanilang nakikita. Nung nakita ni Caleb yung mga taong nandoon, nakita niya na sa kanyang isipan paano dudurugin ng Panginoon ang kanilang mga kalaban. Kaya sabi niya sa Numbers 14 verse 9, only do not rebel against the Lord. Do not be afraid of the people in the land because we will swallow them up. Grabe po yung isipin mo, kalalaki nun, pero para sa kanya, sabi niya, do not be afraid of them because we will swallow them up. Anong klaseng pananaw mayroon si Caleb? Kaya napansin siya ng Panginoon, mayroong different spirit si Caleb. Kaya niya nagagawa ang mga bagay na ito. In fact, sabi nga, binanggit niya na rin dyan their protection is gone. The key is, the Lord is with us. Kaya do not be afraid of them. Do not be afraid of them. If we have the ability to see beyond what the natural eye can see, we will be able to imagine how God's power work in our lives. Number 5. At finally, hanggang dito na lang siguro muna ako. Hanggang dito na lang muna tayo, okay? Being patient on God's time. Being patient on God's time. 40 years old, nung si Caleb ay pinangakuan ng Panginoon na lahat ng matapakan ng kanyang paa magiging sa kanya. 40 years old siya nung kanyang tapakan ang pangako ng Diyos sa kanya. But it took him 45 years para matanggap ang pangako ng Diyos. Sabi po dyan sa Joshua 14 verse 9 to 10. So Moses swore on that day, saying, surely the land where your foot has trodden shall be your inheritance and your children's forever.
because you have wholly followed the Lord my God. And now, behold, the Lord has kept me alive, as He said, these 45 years, ever since the Lord spoke this word to Moses while Israel wandered in the wilderness. And now, here I am this day, 85 years old. 45 years nung siya pinangakuan, and 40 years nung siya pinangakuan, another 45 years, dito na po, kiniklaim niya na yung pangako ng Panginoon. Bakit ganon? What took Caleb so long to claim his inheritance? Nakita naman natin that during those 45 years, wala pong kwento na nagbabanggit na nagpasaway si Caleb. In fact, si Caleb po, nung after po nung kanila pag-spy, sabi po sa, I think sa Numbers, sabi doon that yung 10 na nag-report ng negatibo, na nag-melt ng puso ng mga tao, nagpabigay ng hindi magandang damdamin sa lahat ng tao para magdesisyon bumalik sa Israel. Lahat po ng 10 na yon ay namatay. Only Caleb and Joshua survived. No? Out of the 12, only them survived. Pero, ang sabi ng Panginoon, walang sino man sa mga taong ito ang siyang makakapasok sa pangakong lupa. May initial pa lang po kasi yung namatay, yung 10 pa lang. Yung mga naniwala sa kanila, nandoon pa rin. Hindi ho po pwedeng iti-take over nila yung land na mayroong pang mga tao na kung saan sinabi ng Panginoon, hindi kayo makakapasok. It took 45 years para maubos lahat, para mamatay. Yung mga taong yon para makuha ni Caleb ang kanyang portion. Nabanggit ko po kanina, isa po sa atin pong pag-aaralan sa mensahe pong ito is that his loyalty defines his future. His loyalty to God, his loyalty to Moses, his loyalty to Joshua. Joshua as his ally, na kung saan siya ay, kumbaga, ibinigay niya, alam naman natin yung ibig sabihin ng covenant relationship, di ba? Sabi nga ni WRB, ang ibig sabihin ng covenant relationship is walang iwanan, walang laglagan. Ito po pinapanghawakan ni Caleb sa kanya pong buhay. Kaya he was able to be patient. He was able to wait patiently the time of God. At pakikita ho natin dito na yung si Caleb na natili sa piling ng Panginoon, sa side ng Panginoon. Those people na kung saan hindi dapat pumasok ang naging dahilan. Wala naman pong ginawa si Caleb na masasabi natin na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos Di ba? Kasi wala tayong nababasa. In fact, ang Diyos ang nagsabi, Caleb has a spirit. Pinatunayan ho ng Panginoon yan. At gaya po ng ating pong binasa kanina, makikita ho natin that una, sabi ng Panginoon, He followed me fully. Sabi ni Moses, because you have followed God fully. At ang sabi mo, binanggit ni Caleb mismo. Yung 3 persons ang tinutukoy nito. He, you, and then I. Mapansin niyo po yun, yung ating po binasa kanina, no? Talagang sabi ni Caleb, I followed the Lord your God. At hindi lang siya sumunod, fully yung pagsunod niya. Kaya masasabi natin, he is able to wait patiently on God's timing na nasa pa rin. You know, nanatili siya being ally with Joshua. Kasi kung tutusin, Joshua, hindi po pwede ito. Dapat pangako sa akin ng Panginoon yan. Pwede bang tirahin na namin? Pupunta na namin. Total, may pangako ang Panginoon sa amin. Iti-take na namin to. Dito ka bahala, maiwan kayo. Caleb waited for 45 years.
That is covenant relationship. Walang iwanan, walang laglagan. But ito, bakit? Kaya tayo po, minsan, titingnan din po natin, sino-sino po ba yung ating mga kasama? Sino-sino po ba yung kasama natin sa alyansa? Ito po ba yung mga tao na kung saan nagpapabilis sa atin o nagpapabagal? Ha? Nagpapabigat? Nagpapagaan o nagpapabigat? Nagpapasaya o nagbibigay kalungkutan? Yung mga tao po sa paligid natin, nakaalyansa natin, kung hindi po tama, magiging dahilan po sila para ma-delay ang pangako sa atin ng Panginoon. Kaya maging maingat po tayo, pumili ho tayo ng mga tao na kung saan dapat makasama natin sa alyansa, yung pagkamay ng trabaho, nagiging katulong natin para gumaan ang trabaho, mapabilis ang trabaho, at mapasaya habang nagtatrabaho. Pero kung ito po ay in the opposite side, mag-isip na po tayo, babagal ho yung trabaho natin, lulungkot po tayo na nagtatrabaho, bibigat pa yung trabaho natin. That is why his loyalty to Moses, to God first, then Moses, to Joshua, defines his future. His alliance with them ang siyang naging dahilan para mapanatili siya sa kanyang dapat paruroonan. Sabi po sa Hebrews 12 verse 1, therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders, and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Manatili po tayo dun sa track na ibinigay sa atin ng Panginoon, and let's run it with perseverance. No? Habang tayo po ay nag-aantay sa pangako ng Panginoon, huwag ho tayong liliko sa kaliwa o sa kanan. Ipagpatuloy ho natin yung ating takbuhin para marating ho natin yung ating paruroonan. Okay? Yung atin pong ano po yung mayroon tayo? Skill, time, ideas, talent. No? Lahat po ng ito ay kailangan ho natin. Pero ang lahat pong ito ay kailangan natin para to fuel us up na para makarating tayo sa ating paroroonan. Diba? Pero being patient na habang ikaw ay nagtatravel patungo sa iyong pinaroroonan, medyo malayo-layo, maging pasensyoso ho tayo kasi hindi ho sa lahat ng panahon smooth yung ride na yan. May posibilidad po na magkakaroon ng rough roads na dadaanan, turbulence na tinatawag. At pag hindi ho tayo magiging pasensyoso, maa-abort po yung ating paroroonan. Sayang naman. Kaya let's run with perseverance. Sabi dito, James 1 verse 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Ito po, pinaliliwanag po dito. Trials has different kinds. At hindi ho natin pwedeng iwasan ang mga bagay na ito. We will be facing them. Facing trials of many kinds. But sabi po dito, consider it pure joy. Dapat sa panahon na ikaw ay dumaranas dito, ay consider it pure joy. Mayroong kalungkutan na nararamdaman, but you need to overcome this with a pure joy, my brothers and sisters. Why? Because, sabi dito, you know that testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish his work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Consider it pure joy, so that you will mature and complete. And when you are complete, you will not lack anything. Para sa iba, si Caleb po ay nanakaw ng demonyo ang kanyang 45 years na pagstay supposedly sa pangako ng Panginoon sa kanya. It seems nanalo ang demonyo.
sa kanyang kwento. No? Dahil sa kahit pa nakuha, natanggap nga niya yung kanyang mana, pero na-delay naman ng 45 years. Kaya para sa ilan, nanalo pa rin ang demonyo. No. The real thing is this. 45 years. Naalala niyo po ba, 2016, yung mga huling modelo ng sasakyan nito, ay mayroon pong mga CD player. Mayroon pang CD player. Pero ngayon, pumasok po yung 2017, until now, mayroon pa po ba kayong nakikitang sasakyan na mga modelo na mayroong CD player? Wala na po. Nagbago na po kasi ang teknolohiya. Wala nang CDs na makikita. In fact, maging yung mga tindahan, wala nang binibintang CDs. Napakaiilan na lang yung mayroong nagbibenta ng mga CDs. Hirap na po humanap ngayon. Bakit? Dahil sa teknolohiya. So do you think na yung 45 years na pagstay ng mga inhabitants doon sa lugar na kung saan portion ni Caleb ay hindi nagbago ng teknolohiya sa kanilang pagtatrabaho? Ha? Hindi kaya piniprepare lang ng mga tao na mga inhabitants doon sa lugar na portion ni Caleb ay ini-enhance lang lalo yung lugar, yung lupain para maging masagana. So, ang mag-aani, hindi sila. Kundi, ngayon, in 45 years na nagbago ang teknolohiya na ginamit nila, mas napaganda ang lugar. So, ngayon, kung dati, ganito lang kaliit ang ani, dahil sa teknolohiya, dumarami. Now, kapatid, ito yung time of restoration ni Caleb. Na kung saan nawala sa kanya ng 45 years ang pangako ng Panginoon, and yet, ito, makiklaim niya na with the interest na tinatawag. So, tama po yung deklarasyon natin. Ngayon po sa pagkabasa ko po ng mensaheng ito, habang ako po yung nag-aaral, nakita ko po na yung declaration ni Pastor Wilbert that this year, 2022, is the year of restoration of what the devil has stolen. With interest, of course, ay magaganap. Kaya maging handa po tayo. At lagi ho natin tatandaan, sinasabi ko nga kanina, na hindi ito ibibigay sa atin ng demonyo in a silver platter. Mayroon pong laban despite of na sa katotohanan na tayo ay panalo na, kailangan pa rin natin lumaban. Kaya laban lang. Okay? Yun po yung sabi ng Rubicon. Okay? Laban lang. Okay? Now, kung titingnan po natin sa buhay din po natin ngayon, grabe po yung atin pong naranasan sa buhay. Pandemya, 2 taon, mahigit na. No? Tama ba? Actually, 2 taon. 2 taon eksakto na tayo po ay nakakaranas ng pandemyang ito. In fact, tayo po ay pa-recover na. When our own way to recovery, supposedly. Pero, kaya na binanggit ko po kanina, ito na naman another problem arise. At napakalaki na po, napakarami na po nang nawala sa atin, dinakaw sa atin ng demonyo. Naniniwala sa sinasabi doon sa Proverbs that the wealth of the wicked will be handed over to the righteous. Darating po ang araw na yon. At yan po yung restoration na tinatawag. Dahil ang mga wealth na ito ay supposedly para sa mga anak ng Diyos, sa mga matutuwid. Dahil po sa mga matitinding kaisipan, sa mga shrewd mind of these people, nakukuha po nila yung dapat para sa atin, nananakaw po nila yung para sa atin, or maaring tayo ay kulang sa pag-aaral, tayo ay kulang sa kaalaman, kaya hindi ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. If at this time, pinapakita po sa atin, it's time to work, time to fight, time for restoration, and that restoration will not come to us in a silver plate. We need to fight for it. We need to do the waiting game. As we wait, we need to have the right attitude. Okay? Malaki-laki na po yung nanakaw sa atin ng demonyo. Pero itong pagkakataong ito, may idea ho ba kayo? Bakit ito yung naging declaration ni Pastor Wilbert? May idea ho ba kayo kung bakit ito yung plano ng Diyos sa atin ngayong taon? Mayroon pong layunin ang Panginoon. Kaya kung hindi mo rin alam kung ano ang plano ng Diyos ng restoration sa buhay mo, ay magkakaroon din po tayo ng problema.
Ang restoration na sinasabi dito, ibabalik ng demonyo lahat ng kanyang nanakaw sa atin with the interest. So dapat alam natin ang purpose nito sa buhay natin the moment it will be in our hands. Kasi kung hindi po natin alam, mababala po ang restoration na ito. Dapat alam natin saan natin dadalhin ang ibinalik sa atin ng demonyo. Saan natin idadalhin ang interest nito kung ito ay sobra-sobra. Kasi alam naman natin, ang Diyos pag nagbigay, He not only for our own endurance. Ito ay laging may layunin. Ito ay laging mayroong kaalakip na mga trabaho. Kaya pagka mayroon kang tinanggap sa Panginoon, ask God, Lord, para saan ito? Ito ba ay para sa akin? Ito ba ay para sa iyong ministry? Para saan po ba ito? Dahil malinaw, kung tayo po ay nagsisik sa Panginoon, kung ano dapat gawin. If we seek wisdom, our God is a generous God to give you wisdom. Ito po yung nangyari kay Caleb. Nakita po ng Panginoon ang kakaibang espiritu na mayroon siya at ito'y nagmanifest po sa his commitment to God's promise. That he has the assurance of God's faithfulness. His longing for God's intervention. Envisioning God's power. And being patient in God's time. 45 years is not a short time. It's a very long time, but he was able to wait and finish the work na kung saan inilatag sa kanya sa Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at pagpapatuloy ho natin sa susunod yung atin pong topic. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.